Boying Rimulya ang kumakalat ng impormasyon online na sinugod siya sa ospital. Hindi nagpaunlak ng panayam sa News 5 si Rimulya pero sa isang text message, sinabi niyang mabuti ang kanyang kalagayan. Nauna na rin tinawag na fake news ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang balita tungkol kay Rimulya. Kwento pa ni Clavano, kumain pa nga ng sinigang na maya-maya si Rimulya kaninang almusal. Hindi nga. Bakit hindi ka magpa-unlock ng interview at bakit hindi ka magpakita sa publiko? Ang naalala ko lang dyan, nangyari na ito noong nakaraang taon kung saan sinabi niya merong wellness breakdown. Lingid pala sa kaalaman natin lahat, na-bypass pala siya. Announces that Secretary Boying Rimulya will be on a 10-day wellness leave effective immediately. In a statement, the DOJ says Rimulya's wellness leave is due to personal reasons without providing details. The DOJ asks for understanding and to respect Rimulya's privacy during this time. It also says Rimulya's leave would not affect the department's operations, reassuring the public that it would continue to carry out its vital functions and responsibilities. In a message to reporters, Rimulya says Justice Undersecretary Raul Vasquez is the DOJ's officer in charge during his absence. Yun pala, nung mga panahon na yan, inatake pala siya. Kasi may problema pala siya sa puso. At isa pa, meron pa pala siyang cancer. Inamin niya yan eh. Kasi nung mga panahon yan, taong 2023, ay never na siyang nagpakita sa public. Kaya parang naulit lang yung ngayon. Yes, I lost a lot of weight. Yeah. I'm actually much healthier now than I was before I got sick. That's why I'm very thankful for this comeback. God's good. Kasi dito, inamin niya na talagang may sakit siya. Yung health challenge mo. Ano ba nangyari sa'yo nun? Noong 2023 na-diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, 5. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow. At dito ginamot rin ako. Ako sa ilalim ng treatment, cancer treatment sa doktor, dito sa St. Luke's BGC, Global. Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Chemotherapy, 2 cycle, tapos total body irrigation. Irradiation. Tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow. Para palitan yung bone marrow. Yan ang pinaka-factory ng dugo. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Ito yung dugo na galing sa aking anak. Oh, so yung anak mo yung... Anak ko, full match kami. Buti Kaya na lang. naka-recover ako. At Mo nun na... nahihilo, medyo matamlay. Tapos nagdudugo ilong ko doon. Nosebleed. Lagi nagdo-nosebleed, tapos ayaw tumigil. Kasi nga, ang dugo ko pala may problema na. Talaga. Did you at any time think that you were being called by the Lord? I refuse to think of it that way. Kasi nga, ang tingin ko lang, tomorrow is another day. Well, mukhang ngayon tinatawag ka na naman ulit, no? Dahil sa dami mong mga kasalanan. Ilang beses na to, pangalawang tawag na ito sa'yo, ha? Aantayin mo pa ba yung pangatlo? Kasi sa tingin ko, medyo alanganin na yung leukemia na yan, cancer na yan, cancer of the blood na yan. Medyo alangan kahit sabihin mo nagpa-transplant or nagpalitan ng dugo-dugo ng anak mo. Mahirap pa rin yan kasi complicated yan doon sa puso mo. So, you can deny all you want na healthy ka, pero the mere fact na hindi ka nagpapakita sa publiko at kinailangan pa na yung kapatid mo ang sumagot para sa'yo, ay hindi kami naniniwala. Kailangan mag-step down ka kasi meron kang problema sa health mo. Sa done deal, lahat tayong Pilipino narinig natin na sinabi sa atin ng dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Kaya yun na yun, andun na siya. Ngayon, Mary,
haharapin mo na rin ang kaso mo at ang maglilitis sa'yo ay yung amo mong si Satanas. Sunod-sunod na kayo na tutuparin ang wish ni Cara David. Kaya yung sinasabing fake news, rumor na ito ay hindi po maaring magkamali dahil kami po noong 2023 ay minsan na naming sinabi na siya po ay isinugod sa ospital. And true enough, umamin din ang mukong na to. Marami hong mga pagtingin na tinigin sa atin. Kasi 62 years old na po ako eh. I'm not a spring chicken. 62 na ako. So I had a full battery of tests. Yung bandang huli, may nakita in the procedure called angiogram, nakita na ang aking puso ay may mga bara. So, agad-agad, nung June 23, ang sabi ko sa akin, sa mga doktor na tumingin sa akin, lalo na yung cardiologist sa intervention ba tawag doon? Interventionist, no? Sabi na magpapabypass ako at let's prepare for it as soon as possible. Akalain ba ninyo, hindi lang heart bypass ang nangyari, meron pa siyang cancer sa blood, leukemia. Well, in fairness naman, ang leukemia naman o yung cancer na yan ay curable naman. Pwede naman na mawala yan. Pero may tendencies talaga na babalik yan. So maaari na siya man ay inatake ngayon, syempre may pera, may ninakaw na pera, bayad kasi. So kayang-kaya pa rin nilang magpa-radiation, magpa-stem cell, o palitan na naman ang dugo, pero may tendency na babalik at babalik yan. Ganyan talaga ang may sakit ng ganyan dahil kinakarma na talaga si Boying Remulla. So, pwede niyang i-deny ngayon na hindi siya sinugod, na perfectly great in shape, na naglaro daw ng golf kahit hindi naman totoo. Pero hindi rin magtatagal. Ang karma, babalik at babalik yan. Kasi sabi nga natin, knowing him, na gusto lagi nasa camera, 'di ba? Kahit maglaro yan ng golf, ipo-post niyan. So napaka-imposible na kumain pa daw ng breakfast na sinigang at naglaro pa daw ng golf, wala man lang tayo nakita. Even yung kapatid, sumagot pero hindi natin makita. Baka nasa ospital sila noon, nakabisita.